Maraming tao ang takot sa multo, ngunit ang totoo, mas nakakatakot ang buhay na tao. Mga taong maaaring makasakit at maaaring pumatay. Ang kasong ito ay isang maliwanag na halimbawa kung gaano kalupit ang mundo, lalong-lalo na para sa mga taong may kapansanan at mga taong walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nakakadurog ng puso lahat ng pinagdaanan ni Jennifer at walang sino man ang dapat na makaranas ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Samahan niyo ako at ating balikan ang kalunos-lunos na sinapit ni Jennifer Dougherty sa kamay ng Greensburg 6. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Greensburg, Pennsylvania. Isang maliit na lugar na may populasyon lamang na hindi tataas sa 15,000. Isang tight-knit community at halos magkakilala lahat ng mga mamamayan. Ayon sa mga artikulo, ang lugar na ito ang siyang pinaka-ideal na retirement location sa buong estado ng Pennsylvania. 10 milya ang layo sa Greensburg, matatagpuan ang lugar na tinawag na Mount Pleasant. Sa lugar na ito nanirahan ang dalagang si Jennifer Lee Dougherty. Ipinanganak si Jennifer noong November 8, 1979. Isang mabait at malambing na dalaga. Si Jennifer ay mayroong mental disability. Meron itong mental capacity na parang sa 12 hanggang 14 anyos lamang na teenager. Ang kanyang mga magulang ay sina Denise Murphy at Richard Dougherty. Matapos ma-finalize ang diborsyo ng kanyang mga magulang, tumira si Jennifer sa kanyang ina kasama ang kanyang stepfather na si Bobby Murphy. Lumaki si Jennifer kasama ang kanyang dalawang kapatid na babae na sina Joy at Jamie, pati na rin ang kanyang stepbrother. Dahil sa kanyang kapansanan, masyadong naging mapagtiwala si Jennifer na parang walang masamang tao para sa kanya. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hinayaan siya ng kanyang pamilya na magkaroon ng kalayaan, na mamuhay at mag-thrive kahalubilo ang ibang mamamayan sa Mount Pleasant. Pinayagan nila si Jennifer na makapagbiyahe mag-isa at pumunta mag-isa sa kanyang mga appointments. In-encourage din nila si Jennifer na maghanap ng sarili niyang bahay eventually nang sa ganoon ay mas maging independent ito bilang paghahanda sa mga panahon na wala na sila upang alalayan siya. Lahat ng encouragement na ito kay Jennifer ay para mas maging handa ito para sa kinabukasan. Ngunit sa kasamaang palad, ito ang naghatid sa kanya sa isang nakakapanlumong trahedya. Ito ang isa sa mga desisyon na habang buhay na pinagsisisihan ng kanyang ina. Dahil sa kapansanan ni Jennifer, hindi rin naiwasan na mabuli ito sa eskwelahan. Naging tampulan siya ng tukso at katatawanan. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na ito, nanatiling simple, mapagmahal at maunawaing nilalang si Jennifer. Nang tumuntong ng edad 30, sumailalim si Jennifer sa isang training upang maging isang mekaniko. Nang mga panahong ito, malapit na rin siyang makalipat sa sarili niyang apartment. Nagpost pa ito sa kanyang MySpace account ng isang mensahe, bakas ang kasiyahan dahil sa wakas ay may improvement na sa kanyang buhay. This is my time to make a new start for myself and making new friends and not being afraid of anything. Para mas lumawak pa ang kanyang community, nagdesisyon si Jennifer na pumunta sa West Place Club. Isa itong local clubhouse facility na nag-o-offer ng therapy, social connections at support groups para sa mga individual na mayroong mga social needs. Sa lugar na ito, nakilala ni Jennifer ang kanyang mga bagong kaibigan. Mga taong akala niya ay mapapagkatiwalaan, ngunit ang mga ito pala ang siyang mananakit sa kanya. Una niyang nakilala sa West Place Club si Angela Marinucci. Nang mga panahong ito, 17 years old pa lamang si Angela.
Nagkaroon siya ng mental at cognitive disabilities dahil sa isang aksidente ng 15 anyos pa lamang siya. Naging kaibigan din ni Jennifer ang nobyo ni Angela na si Ricky Smyrns. Nang mga panahong ito, 23 years old na si Ricky. Parehas nalulong sa ipinagbabawal na gamot ang mga magulang ni Ricky. Dahil dito, labas-masok sa foster home ang binata. Lumaki si Ricky na expose sa araw-araw na pang-aabuso at pagpapabaya ng kanyang mga magulang. Bago pa tumuntong ng 7 taong gulang, lulong na rin sa alak at ipinagbabawal na gamot si Ricky. Na-diagnose ito ng PTSD nang tumuntong ito ng 8 taong gulang. Sa edad na 10, kinupkop ng Smyrns family si Ricky. Sumailalim ito sa halos 100 therapy sessions. Na-diagnose din siya na mayroong 7 iba't ibang personalities at 15 psychiatric issues. Dahil sa mga mental issues na ito, labas-masok din si Ricky sa kulungan. Sa kulungan naman, nakilala niya ang lalaking si Melvin Knight. Katulad ng sitwasyon ni Ricky, lulong din sa ipinagbabawal na gamot ang mga magulang ni Melvin. Nasa kulungan din ang kanyang ama sa buong durasyon ng kanyang pagkabata. Nang 5 taong gulang pa lamang si Melvin, nahulog ito sa isang umaandar na sasakyan at nagkaroon siya ng severe head trauma. Nagkaroon siya ng learning and social difficulties dahil sa aksidenteng ito. Nagkaroon din si Melvin ng nobya, sa katauhan naman ni Amber Madinger. Nakilala ni Melvin si Amber sa isang homeless shelter sa Washington noong January 2010. Buntis si Amber na mga panahong ito at dahil sa kalagayan ng nobya, nagdesisyon silang dalawa na tanggapin ang alok ni Ricky na lumipat na lamang sila sa apartment nito sa Greensburg. Magkakasama silang 4 palagi na pumupunta sa community center. Kasama din nila sa center ang mismong nag-lease ng apartment ni Ricky na sina Peggy Miller at Robert Masters. Hindi malinaw kung paano nagsimula pero eventually ay nahulog ang loob ni Jennifer kay Ricky. Ayon sa mga dokumento, nagkaroon din ng sexual na relasyon ang dalawa. May ilang mga tawag din si Ricky kay Jennifer kung saan sinabi nito na mahal niya ang dalaga at gusto niya itong pakasalan. Dahil sa mental disabilities ni Jennifer, lahat ito ay isinapuso ng dalaga. Umikot ang mundo niya sa lahat ng pangako at matatamis na salita ni Ricky. Para sa kanya ay totoong nobyo niya ang binata. Hindi nito na isaalang-alang na ng mga panahong ito, may nobya nga pala si Ricky. Lahat ng ito eventually ay nalaman ni Angela at hindi ito naging masaya sa kanyang nadiskubre. Narinig din niya mismo ang tawag kung saan sinabi ni Ricky kay Jennifer na gusto niya itong pakasalan. Masyado itong nagselos at ito ang naging rason upang mabuo ang kanyang maitim na balak. Isang araw, tinawagan ni Ricky si Jennifer at inimbitahan niya itong matulog sa kanyang bahay. Dahil in love ang dalaga kay Ricky, mabilis niya itong pinaunlakan. Mayroon din siyang medical appointment ng sunod na araw kaya't mas magiging malapit ang kanyang biyahe kung magmumula siya sa bahay ni Ricky. Katulad ng nabanggit kanina, ang apartment na iyon ay nakapangalan sa isa pa nilang kaibigan na si Peggy. Kaya't nang magpaalam siya sa kanyang mga magulang, sinabi niya na si Peggy ang kanyang pupuntahan. Bago umalis ng bahay, nag-iwan pa siya ng isang note para sa kanyang ina. Mom, I hope you have a good day at work and I love you very much. I will talk to you sometime later. Love, Jennifer. Ihinatid pa siya ng kanyang stepfather sa bus station. Hinalikan niya ang kanyang stepfather sa pisngi at saka nagpaalam sa amain. Excited na excited si Jennifer papunta sa bahay ni Ricky dahil sa wakas ay magkakaroon sila ng alone time ng nobyo. Ngunit ang hindi alam ni Jennifer ay isa lamang pala itong patibong at ang totoo ay may masamang plano para sa kanya ang inaakala niyang mga totoong kaibigan. Nang dumating sa apartment, naroroon lahat ng kanyang mga kaibigan, sina Angela, Ricky, Melvin, Amber, Robert at Peggy. Ayon sa mga testimonya, pagdating pa lamang di umano ni Jennifer sa apartment, ay masyado na itong naging direct at touchy kay Ricky.
na para bang gusto nitong makipagtalik sa binata. Hindi ito nagustuhan ni Angela at dito na nga nag-escalate ang lahat. Ang unang plano ay ipapahiya lamang nila si Jennifer, ngunit nag-escalate ang lahat sa matinding torture at pamamaslang. Nagwala si Angela at sinabing nakikisiping si Jennifer sa kanyang nobyong si Ricky. Buntis di umano si Jennifer at si Ricky ang ama. Dahil sa galit, inutusan niya ang iba pang mga kaibigan, pati na rin si Ricky, na sipain ang tiyan ni Jennifer upang malaglag ang bata sa kanyang sinapupunan. Pinakialaman din ng grupo ang bag ni Jennifer. Ninakaw nila ang pera, mga gift cards, pati na rin ang cellphone ng dalaga. Binasari nila ang bag ni Jennifer at isa-isa nilang hinampas ang ulo nito gamit ang bote ng soda. Pinutol din nila ang buhok ni Jennifer at saka pininturahan ang mukha nito gamit ang nail polish. Pagkatapos noon, hinubadan nila ang dalaga at binuhusan ng tubig ang buong katawan. Binuhusan din nila ng oatmeal at iba't ibang maaanghang na spices ang mata ni Jennifer. Nagmakaawa ang dalaga sa grupo, ngunit walang nakinig sa kanya. Sa halip na tumigil, nagbiro pa si Ricky at sinabing kailangan na niyang maligo dahil umaalingasaw ito sa baho. Sa pilitan nilang ipinainom ang isang bote ng mantika kay Jennifer. Pinalot din nila ito ng fairy lights at inutusan itong mag-pose na parang isang Christmas tree. May isang pagkakataon din na hinalay ni Melvin si Jennifer at nagpatuloy ang pang-torture na ito ng 36 na oras. Kapag nauubusan na sila ng ideas kung ano ang gagawin nila kay Jennifer, inilalak nila ito sa loob ng cabinet habang nagmi-meeting ang grupo kung ano ang sunod nilang gagawin. Ayon sa mga kapitbahay, may narinig silang mga kalabog sa bahay ni Ricky, ngunit sa kasamaang palad ay walang tumawag ng pulis. May isang pagkakataon na naiwan naman ng mga sospek na nakabukas ang pinto. Tinangka ni Jennifer na tumakbo, ngunit mabilis siyang nahila pabalik ng grupo. Dahil sa ginawang ito ni Jennifer, mas lalo siyang pinarusahan ng grupo. Sa pilitan siyang pinainom ng sabong panlaba, ng bleaching solution at ng nail polish. Pinakain din siya ng mga ito ng basyo ng sigarilyo, ng chili powder at iba't ibang klase ng gamot. Pinainom din siya ng mga ito ng ihi at pinakain ng dumi ng tao. Paulit-ulit din siyang hinampas ng vacuum cleaner. Halinhina naman sina Amber at Angela sa paghampas kay Jennifer gamit ang saklay at isang towel metal wrap. Matapos ang 36 hours ng pagpapahirap kay Jennifer, nagkaroon ng final na meeting ang grupo. Nagkasundo silang lahat na patayin na lamang ang dalaga dahil baka magsumbong ito sa pulis. Sa pilitan nilang pinagsulat si Jennifer ng isang suicide note. Ayon sa sulat, hindi na di umano ito masaya sa kanyang buhay. Napakiramdam niya ay mapapabuti ang lahat kung mawawala na lamang siya sa mundo. Kahit na anong mangyari ay hindi mawawala ang pagmamahal niya sa kanyang ina at sa kanyang stepfather. Itinagdag din ni Jennifer na mas magiging maswerte ang kanyang mga pamangkin kung magkakaroon sila ng tiyahin na mas magaling kaysa sa kanya. Dahil sa mga rason na ito, tinatapos na niya ang kanyang buhay. Inilagay ng grupo ang sulat na ito sa likod ng bag ng dalaga. Nang sa ganon ay pag nakita ang labi nito, makikita ng mga pulis na nagkitil ng buhay si Jennifer. Itinali ni Peggy si Jennifer gamit ang fairy lights. Inakay naman ni Melvin at Ricky ang dalaga papunta sa banyo at saka pinainom ng sangkatutak na sleeping pills. Kumuha si Ricky ng kutsilyo at saka ibinigay ito kay Melvin. Bago ang lahat, tinanong muna ni Melvin si Jennifer kung handa na ba itong mamatay. Pagkatapos noon, sinaksak niya ito sa dibdib at nilaslas ang lalamunan. Salitan sina Melvin at Ricky sa pagsaksak kay Jennifer. Nagtamo ang biktima ng 20 saksak sa katawan. Matapos iyon, hinayaan nila si Jennifer na maubusan ng dugo sa loob ng banyo. Lumipas naman ng ilang oras,
Muli nilang tiningnan kung patay na ba si Jennifer. Ngunit pagpasok nila ng banyo ay humihinga pa rin si Jennifer. Inilaban ni Jennifer ang kanyang buhay para sa kanyang ina at ama. Ngunit masyadong demonyo ang mga taong kasama niya sa bahay na iyon. Muling kinuha ni Melvin at Ricky ang kutsilyo at saka nilaslas ang magkabilang pulso ng dalaga. Muli nilang kinuha ang fairy lights at saka itinali sa liig ni Jennifer. Magkasabay nilang hinila ang magkabilang dulo ng tali upang sakalin hanggang maubusan ito ng hininga. At iyon na nga ang naging katapusan ni Jennifer. Ibinalot ni na Melvin at Ricky ang katawan ng dalaga sa supot ng basura, saka inilagay sa basurahan sa parking lot ng Greensburg Salem Middle School. Ayon sa isang witness, nakita niya ang dalawang lalaki na hila ang basurahan sa snow. Kinabukasan, nadiskubre ng isang truck driver ang katawan ni Jennifer sa parking lot. Ang pinakamasakit pa dito, kinailangan siyang pangalanan ng kanyang ina at nakita nito lahat ng pasa, lahat ng sugat at kung gaano katindi ang pinagdaanan ni Jennifer sa kamay ng 6 na taong ito na itinuring ng kanyang anak na kaibigan. Walang paglagyan ang kanyang pagsisisi ng mga puntong ito dahil kung hindi siguro nila binigyan ng kalayaan si Jennifer ay baka buhay pa ang kanyang anak. Ayon sa forensic pathologist na humawak ng kaso, iyon na marahil ang pinakamatinding kaso ng pang-aabuso na nahawakan niya sa buong durasyon ng kanyang karera. Hindi makatao ang ginawa ng mga sospek sa biktima. Alam na alam nila na mentally challenged si Jennifer, isang walang kalaban-laban na babae laban sa 6 na demonyo. Hindi naman nagtagal, na-identify kaagad ng mga pulis ang 6 na sospek sa pagkamatay ni Jennifer. Sa sulat na ginawa ng dalaga, isinulat niya din ang telephone number ni Angela. Ilang beses ding tinawagan ng kapatid ni Jennifer ang telephone number ng kapatid, ngunit nakapangalan na ito kay Melvin at Amber. Lahat ng 6 na sospek ay nakasuhan sa pagpatay kay Jennifer. Isinulong ng prosekusyon na mabigyan ng parusang kamatayan sina Ricky, Melvin at Amber. Hindi pa naman maaaring mabigyan ng parusang kamatayan si Angela dahil 17 years old pa lamang ito nang mangyari ang krimen. Dahil sa plea deal, nabigyan naman ng mas mababang sentensya sina Melvin at Amber. Kapalit noon ay ang pagtestigo nila laban sa iba pa nilang kasama. Silang dalawa ang nagbigay linaw kung ano ang totoong nangyari sa loob ng 36 hours na nasa poder nila si Jennifer. Ayon kay Amber, nagsimula lamang ang lahat sa planong pagpapahiya kay Jennifer. Ngunit nag-escalate ang lahat sa torture at pamamaslang. Ayon naman sa ibang inmates na nakasama ni Angela, excited pa di umano ito na lalabas ang kanyang pangalan sa balita. Inamin din ito sa ilang mga inmates na ilang araw na niyang pinagpaplanuhan kung paano niya papatayin si Jennifer. Matapos ang trial, si Angela Marinucci ay napatunayang guilty for first-degree murder. Nabigyan ito ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Hindi ito nabigyan ng tsansang maparol. Umapila naman ito later on at na-revoke ang sentensyang ito kalaunan. Nabago ang sentensya at nabigyan siya ng tsansang maparol sa taong 2070 sa edad na 77. Dahil naman sa plea deal, nabigyan si Amber Meidinger ng mas mababang sentensya. Napatunayan itong guilty sa third-degree murder, kidnapping at conspiracy. Nabigyan siya ng parusang pagkakakulong sa loob ng 40 hanggang 80 years. Habang nasa kulungan naman, ipinanganak ni Amber ang panganay nila ni Melvin. Agad namang dinala sa foster care ang sanggol pagkasilang. Si Peggy Miller naman ay napatunayan ding guilty sa third-degree murder. Nabigyan ito ng parusang 35 to 70 years in prison. Ganoon din si Robert, nabigyan din ito ng parusang 30 to 70 years in prison. Si Melvin at Ricky naman ay napatunayang guilty sa kasong first and second degree murder, kidnapping at conspiracy.
nabigyan silang parehas ng parusang kamatayan. Sa kasamaang palad hanggang sa kasalukuyan, naghihintay pa rin si Melvin at Ricky na maisagawa ang kanilang sentensya. Sa Pennsylvania, ang execution moratorium ay governor-enforced, na ang ibig sabihin ay kahit na capital punishment ang natanggap na parusa ng salarin, mananatili silang legal na nasa ilalim ng state law. May kapangyarihan ang gobernador na harangin ang schedule ng execution. Ang moratorium na ito ay mayroong mga specific legal mechanism, historical at current legislative efforts. Base sa records, tanging 3 tao pa lamang ang napaparusahan ng kamatayan simula taong 1976. Matapos ang lahat, nagsalita naman ang stepfather ni Jennifer na si Bobby. Para sa kanilang pamilya, magkakaroon lamang ng closure ang pagkamatay ni Jennifer kung maibabalik ng buhay sa kanila ang kanilang anak. Ngunit dahil malabo na itong mangyari, ibig sabihin noon ay hindi magkakaroon ng tuldok ang kasong iyon ni Jennifer sa kanilang pamilya. Dahil sa kasong ito, isinulong din ng Pennsylvania Senator na si Kim Ward ang isang legislation na tinawag nilang Jennifer's Law. Base sa batas na ito, isang criminal offense kung ang isang citizen ay naka-witness ng isang krimen at hindi nila ito na-i-report sa mga pulis. Naisakatuparan ang batas na ito noong 2012. Kung interesting po ang kasong ito para sa inyo, please leave a comment and share your thoughts sa comment section below. Please click on the subscribe button and notification bell as well para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and see you on the next one.